Ngayon class, eto na, integrative view. Kung kanina parang nag-aaway ang mga theories, dito pinapatahimik natin sila. Ito ang model ni George Liebman Engel, ang biopsychosocial model. Simple pero sobrang powerful. Bio, katawan mo psycho, isip mo social, paligid mo tatlo, pero iisang tao. Kaya kung may problema ka, hindi pwedeng isa lang ang tinitingnan. Halimbawa, isang student na stressed, biological, kulang sa tulog, pagod ang katawan, psychological, negative thoughts, anxiety, social, pressure sa pamilya, school, environment, so assure sa pamilya, school, environment. So kung isa lang ang aayusin mo, kulang. Parang nag-aayos ka ng bahay, pero isang kwarto lang ang inayos mo. Kaya sa integrative approach, tinitingnan natin ang buong sistema. Hindi lang behavior, hindi lang thoughts, hindi lang emotions, kundi lahat ng factors na nag-i-interact. Kaya nga sa slide, parang nagja-juggle siya. Brain, heart, tao, environment. Parang sinasabi niya, "Sir, paano ko ba babalance lahat ito?" At iyon ang trabaho natin sa psychology. So class, tandaan, walang single cause ang human behavior. Ito ay multifactorial. At ito ang difference ng advanced thinker. Hindi siya one theory person. Integrative siya. Ngayon class, kung kaya na nating pagsamahin ang lahat, paano naman natin ito ina-apply sa real life? Hindi lang sa theory, kundi sa actual situations? Diyan papasok ang application sa next slide. Ngayon class, ito na ang pinaka-importanting tanong. Saan natin ginagamit ang lahat ng ito? Kasi kung theory lang, pang-exam lang yan. Pero ang psychology, pang-buhay. Ito ang application. Dito natin ginagamit ang research theories, integrative thinking sa real-life situations. Halimbawa, therapy. Hindi ka pwedeng puro Freud lang, puro Beck lang, puro Rogers lang. Kailangan mong tanungin, ano ang kailangan ng client? Minsan, behavior ang aayusin. Minsan thoughts, minsan emotions, minsan environment. So nagiging flexible ka next. Education. Teacher ka, hindi lahat ng student pareho. May mabilis matuto, visual learner, emotional distracted. So ginagamit mo ang psychology para i-adjust ang approach mo. Next, leadership. Boss ka, hindi lahat ng employee same motivation. May gusto ng reward, gusto ng recognition, gusto ng work-life balance. So ginagamit mo ang psychology para ma-manage ang tao effectively. Kaya class, tandaan, psychology is not just knowledge. It is a tool for decision making. At kung tama ang paggamit mo, gumaganda ang outcome, gumagaan ang buhay, gumaganda ang relasyon. Pero kung mali, pwede kang makasira. Kaya kailangan may understanding, may awareness, may responsibility. Ngayon class, kung kaya mo nang i-apply ang psychology sa real life, kaya mo na bang i-identify kung anong model ang ginagamit kapag pinagsasama ang biology, thoughts, at environment? Diyan papasok ang MCQ natin sa next slide. Okay class, eto na, integration check tayo. Scenario, isang treatment plan ang kinonsider ang biology, thoughts, at environment ng client. Parang lahat na sinama, walang tinira. Ang tanong, anong model ang ginagamit dito? Behavioral, focus lang sa observable behavior. Cognitive, focus sa thoughts. Psychoanalytic, focus sa unconscious at past. Pero dito sa scenario, biology, thoughts, environment. Tatlo agad. At saan natin ito nakita? Sa biopsychosocial model ni George Liebman Engel. Ngayon class, ito na ang pinaka-personal na part, becoming human. Hindi na ito tungkol sa theories, kundi tungkol sa ikaw. Dito papasok sina Carl Ransom Rogers at Abraham Harold Maslow. Sila ang nagsabi, ang tao, hindi lang nagre-react ang tao, nag-grow. Simulan natin kay Rogers. Sabi niya, may tinatawag tayong self-concept at gusto natin maging authentic. Ibig sabihin, kung sino ka sa loob, iyon din ang ipinapakita mo sa labas. Pero ang problema, minsan hindi tugma. Sa loob, pagod ka na sa labas. Okay lang ako.
Kaya nagkakaroon ng incongruence at doon nagsisimula ang distress. Kaya goal ni Rogers. Congruence, maging totoo sa sarili. Now, kay Maslow. Ito ang famous. Hierarchy of needs from basic needs hanggang sa pinakataas. Self-actualization. Ibig sabihin, pagiging best version ng sarili mo. Pero class, funny, pero totoo. Gusto mo mag-self-actualize, pero gutom ka pa, wala kang tulog, may deadline ka pa. So, minsan, hindi pa tayo ready mag-level up kasi hindi pa stable ang foundation. Kaya tandaan, growth is a process, hindi siya biglaan. At ito ang pinaka-importante, hindi lang kayo nag-aaral ng psychology, kayo ang pinag-aaralan ninyo. So tanong ko sa inyo, habang tumatagal ang course na ito, mas kilala nyo na ba ang sarili nyo o mas nalilito kayo? Kasi pareho lang iyon, part ng growth. Ngayon class, kung ang psychology ay tungkol sa growth, sino ka na ngayon? At sino ang gusto mong maging?